Magandang umaga, Ma'am Rona. Magandang umaga, Professor. Ako nga po pala si Sai Gonzales at ito po ang aking video. Paghahanap ng kahulugan sa buhay, ano nga ba ito? Ang buhay ay maituturing na isang paglalakbay. Sa paglalakbay na ito ay kailangan ng tao makakasama upang maging magaan ang kaniyang paglalakbay. Una, paglalakbay kasama ang kapwa. Ikalawa, ang paglalakbay kasama ang Diyos. Ngunit nating tandaan na sa lahat ng oras ay hindi magiging marahan ang paglalakbay. Maaring maraming beses tayong madapa, maligaw o masaktan. Pero hindi ibig sabihin ay basta-basta na lang tayo susuko. Hindi kailangan natin magkaroon ng diskriminasyon at tiwala sa sarili na makakarating tayo sa ating pupuntahan. Magandang umaga sa aming guro na si Ma'am Rona Porha. Ako si Catherine May P. Diangson, ikalawang pangkat. Ang tatalakayin ko ay ang espiritualidad at pananampalataya, daan sa pakikipag-ugnayan sa Diyos at kapwa. Ano nga ba ang espiritualidad at pananampalataya? Ang tunay na diwa ng espiritualidad ay ang pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa kapwa at ang pagtugon sa tawag ng Diyos. Ang pagpapakatao sa tao ay ang kanyang espiritu na kinaroroonan ng persona. Ang persona ayon kay Schiller ay ang pagkaako ng bawat tao na nagpapabukod tangi sa kanya. Kaya't ang espiritualidad ng tao ay galing sa kanyang pagkatao. Kahulugan ng espiritualidad. Ang espiritualidad ay ang pagkakaroon ng makadiyos na pamumuhay. Ito ay may papakita sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos sa Biblia. Ang pagdarasal ay isang halimbawa rin nito. Dito sinusubukan ng tao na magkaroon ng matibay na ugnayan sa Diyos. Ginagamit niya ang pamantayan ng Biblia sa paggawa ng tama. Bilang isang nilalang ng Diyos, mahalaga na magkaroon tayo ng espiritualidad. Ito ay daan upang magkaroon tayo ng maayos at mapayapang buhay. Mga dapat natin gawin para malaman kung paano may papakita ang ating espiritualidad. Pagbabasa ng Biblia, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, paggawa ng mabuti, pagpunta sa simbahan upang makinig ng mabuting salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay ang persona ng ugnayan ng tao sa Diyos. Isa itong malayang pasya na alamin at tanggapin ang katotohanan ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay at sa pagkatao niya. Ang aklat ng Hebreo, sinabi na ang pananampalataya ang siyang kapanatagan sa mga bagay na inaasam. Ang kasiguraduhan sa mga bagay na hindi nakikita, Hebreo 11 verse 1. Ang pananampalataya ay ang pagkakaroon ng isang espiritual na ugnayan sa Diyos. Maaaring maipakita ito sa pamamagitan ng pagdarasal o panalangin at ang pagsimba. O ang pagsamba kaugnay din dito, pagkakaroon ng relihiyon at mga pinaniniwalaan. Ang kahulugan ng pananampalataya ay ang nangangahulugan ng paniniwala mo sa Diyos o sa Diyos na amang lumikha. Pero ang pananampalataya ay mayroong basihan. Hindi ka basta nananampalataya kung wala kang naririnig, nakikita. Ang pananampalataya ay mayroong basihan. Hindi ka basta nananampalataya kung wala kang naririnig, nakikita o nalalaman sa mga bagay na pinananampalatagahan mo. Kaya nga tayong mga tao ay may kanya-kanyang relihiyon na pinaniniwalaan o pinananampalatayahan dahil nakinig tayo sa iba't ibang aral. Ikaw ang magdedesisyon sa sarili mo kung ano ang mga pananampalatayahan mo. Ikaw ang magdedesisyon kung ano ang alam mo tama. Pero para sa akin, hindi naman basehan kung ano ang relihiyon na meron ka. Basta, meron kang pananampalataya na meron tayong isang Diyos na laging nandyan para gumabay sa ating lahat sa lahat ng oras. Iisang Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Ang espiritualidad at pananampalataya ay maaaring mapalalim sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos at kapwa. Sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay-nilay sa banal na kasulatan at pakikisalamuha sa iba, maaari nating palakasin ang ating ugnayan sa Diyos at sa mga tao sa ating paligid. Ang pagbibigay ng oras at pagmamahal sa kapwa ay nagpapalakas ng ating espiritual na paglalakbay at nagpapalapit sa atin sa Diyos. Kaya habang maaga pa, palagi tayong magbalik loob sa Diyos. Ibigay ang buong pagmamahal sa Kanya. Sundin ang Kanyang mga utos at sa mga bagay na ito
Dito tayo makakaramdam ng kaginhawaan at kapayapaan sa pamumuhay. Kasama siya kahit hindi natin makikita, bagkus ay nararamdaman nating andyan siya sa ating tabi. Magandang umaga, ako si Cheryl Estrella at ang aking tatalakayin ay ang pananampalatayang Kristyanismo. Ano nga ba ang pananampalatayang Kristyanismo? Ang pananampalatayang Kristyanismo ay pagtanggap kay Hesukristo bilang tagapagligtas at pagpapasunod sa kanyang aral. Ito ay paniniwala sa Diyos bilang pinakamahalaga at nagtutulak sa mga tao na maging mabuti at magmahal sa kapwa. Pananampalatayang Kristyanismo. Itinuturo nito ang buhay na halimbawa ng pag-asa, pag-ibig at paniniwalang ipinakita ni Hesukristo. Ang ilan sa mga mahalagang aral nito ay ang sumusunod. Una, ang Diyos ay nasa ating lahat sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Nangangahulugang kasama ng tao ang Diyos sa bawat sandali ng kanyang buhay. Sa madaling salita, naniniwala na kasama ang Diyos sa bawat sandali ng buhay ng tao sa mga Kristyanismo. Ikalawa, tanggapin ang kalooban ng Diyos na may kagaanan at likas na pagsunod. Ang pagtanggap na ito ay nagmula sa pagkakaroon ng tiwala sa Diyos sa bawat oras at pagkakataon. Laging humingi ng pagpapala sa Diyos upang makagawa ng kabutihan. Ito ay pinaniniwalaan na dapat tanggapin ang kalooban ng Diyos at laging humingi ng tulong at pagpapala sa Kanya. Ikatlo, magmahalan at maging mapagpatawad sa bawat isa, maging mapagpakumbaba at ialay ang sarili sa pagtulong sa kapwa. Pananampalatayang Islam. Ito ay tinatag ni Muhammad, isang Arabo. Ang mga banal na aral ng Islam ay matatagpuan sa Quran, ang banal na kasulatan ng mga Muslim. Sa bawat Muslim, ang kanyang pananampalataya ay aktibo sa lahat ng araw at panahon. Ang kanyang buhay habang nabubuhay siya, ito ay dahil sa 5 haligi ng Islam, na dapat na isakatuparan. Dahil dito, ang Muslim ay laging buhay ang pananampalataya. Upang maisakatuparan ang 5 haliging ito ay ang mga sumusunod. Ang Shahadatain, ang pagpapahayag ng tunay na pagsamba. Ayon sa mga Muslim, walang ibang Diyos na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba maliban kay Allah at kay Muhammad na kanyang sugo. Ito ay nangangahulugan na pagsamba sa isang Diyos at di pagbibigay o pagsasama sa kanyang kaisahan. Ang Sala, pagdarasal. Sa Islam, ang pamumuhay ay isang balansing bagay na pangkatawan at pang-espiritual. May 5 takdang pagdarasal sila sa araw-araw. Ito ay paraan upang malayo sila sa tukso at kasalanan. Ikatlo, ang pag-aayuno. Ito ay obligasyon ng bawat Muslim na may sapat na gulang at kalusugan ng katawan tuwing buwan ng Ramadan. Ang pag-aayuno para sa kanila ay isang bagay na pagdidisiplina sa sarili upang mapaglabanan ang tukso na maaaring dumating sa buhay. Ika-4, itinakdang taon ng kawang-gawa. Ang zakah ay hindi lamang voluntaryong pagbibigay sa mga nangangailangan, kundi isang obligasyong itinakda ni Allah. Ito ay hindi lamang naglalayong ng pagtulong sa kapwa, kundi paglinis sa mga kinita o kabuhayan upang ibahagi sa kanilang kapwa Muslim. Ika-5, ang Hajj, pagdalaw sa Mecca. Ang bawat Muslim, lalaki at babae na may sapat na gulang, mabuting kalusugan at kakayahang gumamot sa paglalakbay ay nararapat na dumalaw sa banal na lugar ng Mecca, ang sentro ng Islam sa buong mundo. Aking tatalakay naman ngayon ay kabilang sa 3 uri ng relihiyon, ang pananampalatayang Budismo. Ano nga ba ito? Ayon sa Budismo, ang paghihirap ng tao ay nag-uugat sa kanyang pagnanasa. Ang pagnanasa ay nagbubunga ng kasakiman, matinding galit sa kapwa at labis na pagpapahalaga sa material na bagay. Ito ang nakatuon sa aral ni Siddhartha Gautama o ang Buddha, na isang dakilang mangangaral ng mga Budismo. Si Gautama ay kinikilala ng mga Budista na isang naliwanagan or the Enlightened One. Mayroon siyang 4 na katotohanan na naliwanagan kay Siddhartha Gautama. Una, ang buhay ay dukha, kahirapan o pagdurusa. Ang buhay ay dukha sapagkat ito ay puno ng pagsubok
kadalasan ay tayo lamang ang nakakaalam kung paano ito lutasin. Pwede tayong manghingi ng advice sa family or friends natin, pero huwag natin i-expect na lagi silang nandyan sa tabi natin tuwing may problema tayo. Kasi, meron din silang problema na hinaharap. Pangalawa, ang kahirapan ay bunga ng pagnanasa or taha. Nasa kaugalian natin bilang isang tao ang magpadala sa makamundong mga bagay. Ang pagnanasa na maaabot ang isang bagay na malayo nating abutin o lagpas sa ating kakayahan ay isang nagpapahirap sa atin. At pangatlo, ang pagnanasa ay malunasan. Ayon sa konseptong ito, ang pagnanais na ito ay nagdulot ng pagkakabigong mata mo ang tunay na kaligayahan dahil sa patuloy na paghahanap ng bagay na panandalian at hindi nagbibigay ng kasiyahan sa kabubuan. At ang panghuli ay ang lunas ay nasa 8 landas or 8-fold path. Ito ay nabubuo ng pagkakaroon ng tamang pananaw, intensyon, pananalita, kilos, kabuhayan, pagsisikap, kaisipan, at atensyon. Sa 3 relihiyon na nabanggit, iisa lamang ang pinapahiwatig ng mga ito. At ito ay ang huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Ano man ang gawin mo sa iyong kapwa, ay parang ginagawa mo na rin sa sarili mo. Pangalawa, maaaring iba't iba ang relihiyon at ang pamamaraan ng pagsasabuhay ng pananampalataya, mahalagang igalang pa din natin ang mga ito. At huli, magkakaiba man ang turo ng aral ng bawat isa, ang mahalaga ay nagkakaisa ang iisang layuning magkaroon ng malalim na ugnayan ang tao sa Diyos at kapwa. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si LJ Avila mula sa Section Moses at narito ako upang tulungan kayong talakayin ang pananampalataya na dapat alagaan at ang 6 na elemento nito. Ngunit bago tayo magtungo sa 6 na elemento nito, ano nga ba muna ang pananampalataya na dapat alagaan? Ito ay ang patuloy na pagtitiwala at pagtanggap sa mga aral at gabay ng ating pananampalataya sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa buhay. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating pananampalataya, nagiging matatag tayo sa harap ng mga pagsubok, nagkakaroon ng pag-asa, at patuloy na naglalakbay sa ating espiritual na buhay. Naman ating tatalakayin ang 6 na elemento nito at pangungunahan ito ng panalangin. Ang panalangin ay paraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Sa pananalangin, ang tao ay nakapagbibigay ng papuri, pasasalamat, paghingi ng tawad at paghiling sa Kanya. Ayon naman sa aking pagkakaintindi, ang panalangin ay isang daan upang makipag-usap sa Diyos ukol sa ating pangangailangan, problema sa buhay, at upang maibigay natin sa Kanya ang ating pasasalamat. Sunod naman ang panahon ng pananahimik o pagninilay. Sa buhay ng tao, nakapahalaga ang pananahimik. Ito ay makatutulong upang ang tao ay makapag-isip at makapagnilay. Mula rito mauunaan ng tao ang tunay na mensahe ng Diyos sa kaniyang buhay. Sa pamamagitan naman ng pagninilay, maaari nating makamit ang mas malalim na pag-uunawa sa ating sarili, makahanap ng kapayapaan at maging handa sa mga pagbabagong nais nating isagawa sa ating buhay. Sinusundan naman ng pagsisimba o pagsamba. Ayon sa teksto, anuman ang pinaniniwalaan ng tao, mahalaga ang pagsisimba o pagsamba, saan man siya kaanib na relihiyon. Ito'y nagbibigay ng oras para sa bawat individual na manalangin at sumamba sa kanilang Diyos upang mapalawak ang kanilang kaalaman ukol sa salita ng Diyos. Sinusundan naman ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Upang lubos na makilala ng tao ang Diyos, nararapat na malaman ang kanyang mga turo o aral. Ito ay proseso ng pagsusuri, pag-unawa at pag-aaral ng mga banal na kasulatan, tulad ng Biblia o iba pang relihiyosong teksto, upang mas mapalalim ang kaalaman at pag-unawa sa mga aral at mensahe na nakapaloob dito. 5 naman ang pagmamahal sa kapwa. Hindi maaaring ihiwalay sa tao ang kanyang ugnayan sa kapwa. Ito ang isang dahilan ng pag-iral ng tao
ang mamuhay kasama ang kapwa. Hindi masasabi na maganda ang ugnayan ng tao sa Diyos kung hindi maganda ang ugnayan niya sa kaniyang kapwa. Mahalagang may pakita ng tao ang paglilingkod sa kanyang kapwa. Dito naman makikita ang pagbibigay ng pagpapahalaga, pag-unawa at pagmamalasakit sa iba. Ito ay pagpapakita ng kabutihang loob, pagtulong at pagiging mapagbigay sa mga pangangailangan ng iba nang walang pag-aalala sa kapalit. At ang ikahuli naman ay ang pagbabasa ng mga aklat tungkol sa espiritualidad. Malaki ang naitutulong ng pagbabasa ng mga babasahin na may kinalaman sa espiritualidad. Ito ay nakatutulong sa paglago at pagpapalalim ng pananampalataya ng isang tao. Gaya na lang, ito ay naglalayong mapalalim ang kalaman at pag-unawa sa mga pananampalatayang espiritual, mga pamamaraan ng pananampalataya at mga paraan ng pagpapalapit sa Diyos o sa spiritual na katotohanan. At muli, ako nga po pala si LJ Avila ng Section Moses at dito na po nagtatapos ang aking talakayan. Aking inaasahan na kayo ay may natutunan at maraming salamat sa pakikinig. Meron tayong 4 na uri ng pagmamahal ayon kay C.S. Lewis. Number 1, affection. Ito ay pagmamahal bilang magkakapatid, magkakapamilya, o maaaring sa mga taong nagkakilala at naging malapit o palagay ang loob sa isa't isa. Number 2, philia. Ito ay pagmamahal ng magkakaibigan. Meron silang isang tunguhin o nilalayan kung saan sila ay magkakaugnay. Magandang araw, ako po si Charles Recoliano na nagtatalakay ng 3 at 4 na uri ng pagmamahal ayon kay Clive Staples Lewis. Ang 4 uri ay Eros, ang isang pagmamahal na nakabatay sa pagnanais ng isang tao. Halimbawa nito ay ang mahal mong isang tao dahil sa kalidad o katangian na meron silang papaligay sa ninanais mo. Ang 4 naman ay ang agape. Ang agape ang pinakamatas na uri ng pagmamahal at ang pagmamahal na walang katumbas. Ganyan ang Diyos sa ating mga tao na kahit marami tayong pagkukulong at makasalanan tayo, minamahal niya pa rin tayo dahil tayo ay mga nagsakat. Yun lamang.